Magnitude 5.8 na lindol nagpayanig kaninang maga sa Southern Leyte. Manipis na shear line magpapunsod pa rin ng maulap at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa may bahagi ng Southeastern Luzon, especially sa bandang Bicol Region. Nalalabi ng Palawan at southern part ng Mindanao, makakaranas din ng mga ilang moderate and heavy rain showers. The rest ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon, patuloy pa rin na magiging kanamtaman at ilang partly cloudy. Amihan na natiling manipis. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, January 23, 2025. Ang oras sa ating po may umaga ay alas 10:46 na ng umaga. Stationary pa rin na katamtaman at maaraw dito sa amin sa Caloocan, so sa buong bahagi ng Metro Manila, pero patuloy pa rin tayong umiiral na malamig na simoy ng hangin sa gabi at madaling araw. Sa umaga, medyo warmer ng bahagya ang magiging temperatura natin sa Metro Manila. Maliban na lamang sa ibang bahagi ng Northern Luzon na patuloy pa rin na mostly klaro at clear skies tayo dyan sa may bandang kanluran, pero sa may bandang silangan medyo maulap at medyo haze ang paligid pa rin. Bagamat manipis ang ating amihan, yung simoy pa rin ito ay ramdam sa bahagi pa rin ng extreme Northern Luzon, lalo na sa mga matataas na altitude. Base sa ating lightning detection system, isang lightning strikes lamang ang namataan di sa may silangang bahagi ng extreme Northern Luzon. Well, dahil nga po sa patuloy pa rin na salubungan pa rin ng eastern list at yung ating amihan na despite na manipis ito. Kaya yung ating shear line dito sa may bandang Bicol region sa may southeastern Luzon ay magdudulot pa rin yan ng mga mahihinang pag-ulan. At yung manipis na shear line kasi ay mag-a-accumulate pa rin kahit na medyo may kanipisan ito. At makikita sa ating Doppler radar imagery, despite na manipis ito, nakakaranas pa rin ng mas maulap ang bahagi nito ng bandang southeastern Luzon, especially sa may bandang Bicol region, at nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na mga light to some moderate and some heavy rain showers na pabugso-bugso po ang iiral depende sa mataas na accumulated water vapor sa area na yan. So, sa mga kababayan natin sa may bandang Bicol region, especially sa may bandang Sorsogon, Legazpi, or the rest ng Camarines Sur, magdala tayo ng payong dahil anytime magkakaroon ng mga pagbugso-bugso ng mga pag-ulan di gaya sa parte ng Quezon Province hanggang bandang Calabarzon or the rest ng Southern Luzon. So kita-kita naman sa ating Doppler radar imagery ay medyo accumulated pa rin ang mga water vapors dyan. At least umaabot ng hanggang 10 mm yung accumulated water vapor. So kung babagsak man yan, mga ilang light to moderate at maaaring clusterized heavy rain showers dito sa may bandang dulo ng Legazpi at Sorsogon area. Maaari ding ulanin ang parte ng Northern Samar ha, so be prepared na lamang sa pagdadala ninyo ng pananggalang sa ulan. Samantala nakataas ang thunderstorm watch base sa data feed ni Pag-asa dito sa may Visayas region pa rin, so hindi na natin isa-isahin yan mula sa kanluran yan hanggang silangan na ng buong Visayas region. So mula dyan sa bahagi ng Panay Island, Negros, Cebu area, yan, Bohol, Leyte at Samar region na po yan. So yung area na yan. At nakakaranas ng mga heavy rain to some violent rain showers naman sa dulong bahagi pa rin ng Palawan, lalo na sa may bandang Batara sa Balabac at ilang areas ng Kalayaan Group of Islands sa may bandang West Philippine Sea. So ingat na lamang sa potential ng pagbaha just in case dahil sa near equatorial trough pa rin na umiiral. Dito naman sa may bandang South Luzon ay within 12 hours pa rin nakataas ang maaring mga pagkulog at pagkidlat dyan sa may bandang Bicol pa rin, gaya na ating binanggit kanina dahil nga po sa may manipis na shear line boundary dyan sa may bandang Bicol region sa dulo ng Legazpi at Sorsogon, kaya magdala na lamang ng pananggalang sa ulan anytime. Dahil hindi gaya dito sa amin sa kaluran na mas drier, medyo mas wetter naman sa bahagi ng silangan na binanggit natin kanina sa may bandang Southern Luzon, lalo na sa southeastern Luzon area. Samantala sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds po ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So patuloy pa rin ang stationary na ganitong lagay ng panahon natin hanggang sa susunod na mga araw.
Sa lowest temperature na tala ng aking weather station kaninang 5:47 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.7 degrees Celsius. Kahapon, stationary sa 30.4 degrees Celsius ang pinakamataas namin na temperatura kahapon ito ng umaga at 11:11 AM. Meaning ay mababa ang aming heat index pa rin na nasa 36.8 degrees Celsius since past 24 hours o kahapon. So manatiling comfortable pa rin despite na nagiging maaraw sa amin sa Caloocan. Pero kung tatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna naman ang San Jose sa may bandang Mindoro na nasa 35.2 degrees Celsius na mainit o maalinsangang panahon sa kanila. At sa may Baguio City ay bahagyang muling tumaas sa 15 degrees Celsius ang kanilang temperatura. Pero nanatiling napakamaginaw pa rin ang ganyang temperatura. So lalo na sa may bandang Benguet area na naglalaro sa mga bandang 13 degrees Celsius to 12 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa may bahagi ng Benguet. Sa Ilolan, ang Katarman Northern Samar pa rin na nakaranas ng 72.9 mm na total rainfall. And until now, wala kaming naranasang pag-ulan dito sa Caloocan since January 1, 2025. Wala pa rin kaming naitalang mga pag-ulan. So, nanatiling 40.2 mm ang total rainfall namin dito sa amin sa Caloocan. So, umulan sa amin sa January ng 2025 pero unang linggo pa lamang ito at after nyan hanggang sa araw na ito ay hindi pa rin kami inuulan so far. Outside humidity 68%, so medyo drier sa amin sa Caloocan ng bahagya, bumaba ng 5% since last hour, pero mataas-taas ang atmospheric pressure na nasa 1012 hectopascals and steady ito since last hour. Natiling low tide tayo na may 6 hours and 4 minutes pa rin. At kung sisilipin natin kung aabot na ba ng at least 1 meter ang taas ng high tide, while nanatiling pinakamataas ay 0.7 meters lamang mamayang hapon po o magagabi na. So wala tayong magiging problema. At kung sisilipin uli natin yung alon kung meron man, pero expected ang silangang bahagi ng bansa, especially sa may bandang east portions ng Northern Luzon hanggang bandang Eastern Visayas, expected mahabot sa 1.25 meters pa rin. So kung titingnan natin significant wave height dito ay ang bahagi ng silangan ng bansa ay nanatiling medyo mataas ang alon. So ingat na lamang sa mga maliliit ang mga magbabangka ngayong araw. Pero unti-unting kumakalma po yan. So alisto na lamang at ingat na lamang sa gale force winds dulot po ng malakas na easterlies. Sa extreme Northern Luzon naman, mukhang okay naman na pumalaot dyan. Sa may bandang dulo na Ilocos Norte, ilang parte ng Apari at ilang parte ng kalurang bahagi ng Northern Luzon na mukhang kumakalma na ang karagatan. Ingat na lamang, medyo mahangin pa rin dahil sa ating amihan dyan sa baybayin ng West Philippine Sea. So medyo ingat na lamang, pero pwede pong pumalaot kahit papano, medyo kalmado naman ang karagatan. Samantala, patuloy pa rin yung space weather status natin. Nabanggit na natin kahapon yung report dyan, stationary lamang, nasa at least unsettled to active geomagnetic field. So yung apektado, yung poleward 65 degree latitude ay halos kapareho pa rin kahapon ha. Wala naman tayong masyadong mataas na solar X-ray flux, so wala tayong medyo magiging komento. Yung aurora naman ay hindi masyado visual base na rin sa live CCTV snapshots mula mismo sa Yellowknife, Canada. So hindi masyado kita. Medyo kalmado naman pero at least mga minor na auroral effect ang makikita. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM at ninasang lulubog ito mamaya at 5:50 PM. At ang ating waning crescent na naliwanag ng buwan, 37% illuminated na lamang ito, ay mamayang kaninang madaling araw po ito nag-moonrise. So pamoonset pa lamang siya ngayon at 16 degree altitude. Yan, kitang-kita pa. So palubog pa lamang yung buwan. So lulubog pa lamang ito mamayang hating gabi, mamayang tanghali rather. So medyo nalito ako. Mamayang tanghali at 12:16 PM. So palubog pa nga lang siya eh. So ngayong tanghali pa lamang talaga ito lulubog, mga 12:16 ngayong tanghali. So malinaw po 'yan mga folks. Sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, magiging partly cloudy ang ating maghapon. So isolated lamang na pag-ulan pa rin ang naka-forecast. Ganun din bukas na naglalaro sa 19 to 20% ang tsansa ng pag-ulan. So mostly mga mahihinang pag-ulan lamang ito.
except lamang sa binanggit natin kanina sa may bandang dulo ng Palawan ng Batara sa Balabac, sa may Southern Davao region, Southern Mindanao, at dyan sa may bandang Southeastern Luzon ang makakaranas ng mga ilang moderate and some heavy rain showers pa rin. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 24 degrees Celsius. Sa magtatanong kung this whole weekend ba darating ay magiging maaraw ba tayo? Ay well, partly cloudy naman ang nakikita natin dito. Mostly partially cloudy at mga ilang isolated rain showers lamang hanggang sa araw na yan ng linggo. So mukhang magandang pong magpasyal ngayong weekend. At least tama lamang ang init natin so far. Pero sa umaga at sa tanghali medyo matirik yung sikat ng araw, so huwag na lang masyadong magbibilad. Pero dahil maglalaro naman yung maulap na panahon, yung partly cloudy, so medyo tiyempohin na lamang ninyo na medyo makulimlim. So yun po, magandang magpasyal this weekend. So diretso tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung heavy rain potential lamang nakikita sa may pagitan ng Northern Samar at bandang silangan ng Bicol region, especially sa may bandang Catanduanes, Legazpi at Sorsogon. So expected po kayo magiging mas maulan dyan ha, sa paligid ng yan ha. So ingat na lamang sa potential na pagbaha lalo na sa isla ng Catanduanes. The rest ng buong bahagi ng Northern Luzon pa rin hanggang Central Luzon, di na natin masado isa-isahin din dahil halos kalmado pa rin ang mga kaulapan, partly cloudy lamang at mga ilan-ilan pa lamang ang pag-ulan. Plus clear skies po sa bahagi pa rin ng kaluran ng Northern Luzon, so maganda sa stargazing ito ng Ilocos Norte hanggang La Union, kasama na ang parte ng Baguio at Benguet, Pangasinan, yan, Zambales at buong Central Luzon sa Tarlac, pababa na yun ng Pampanga region. So mula dito sa may bandang Bulacan papasok ng Metro Manila, medyo partly cloudy rin tayo. Pero madalas kasi nagiging clear skies po sa gabi sa Metro Manila. So maganda pong mag-stargazing sa gabi. Sa araw, medyo maulap nga lang tayo. So sa gabi ay maganda pong mag-stargazing sa Metro Manila. Kagaya kagabi, napakaganda ng ating sky. O clear sky tayo sa Metro Manila kagabi. So napakagandang mag-sightseeing sa ating heavenly bodies. Ganon din silang bahagi ng Calabarzon area. Katamtaman na lagay ng panahon. Mga ilang partly cloudy lang din. Pero mas mostly cloudy sa parte ng silangan ng Quezon Province, kasama ng Aurora Region, pababa na yan hanggang Atimonan, Quezon, hanggang ilang areas ng Camarines Norte na magiging katamtaman ng panahon. Ilang part dito sa mostly cloudy ang umiiral habang bumababa ito sa bandang Camarines Sur and the rest ng Bicol Region sa may bandang Legazpi hanggang Sorsogon na magiging mas maulap at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Ilang moderate to heavy rain showers ang iiral, lalo na sa bandang Catanduanes. Dahil sa Southern Luzon, katamtaman din nalagay ng panahon. So kitang-kita dito, maging sa ating NOAA satellite imagery, kung sisilipin natin yung rainbow capacity ay mga ilang kaulapan ang umiiral at asahan ang maulan dito pa rin sa pagitan ng Northern Samar at Southeastern Luzon. So magdala po ng payong. Pero sa sabay bandang Southern Luzon, katamtaman ang lagay ng panahon natin. So the rest ng bandang Marinduque, Mindoro area, yan, Romblon, Masbate, Burias Island, katamtaman ang lagay ng panahon. Pero magiging mas maulap ang parte dito ng bandang Masbate at Burias Island. Magkaroon man ng mga hihinang pag-ulan, isolated naman ito, so walang magiging problema. Pero sa parte ng bandang Palawan, mula dito sa may bandang Coron, Palawan, pero magiging mas maulap sa bandang Ernido, yan, San Vicente, medyo partly tumusikaw din sa bandang Puerto Princesa na may mga ilang isolated and scattered rain showers na rin ang umiiral hanggang dyan sa may bandang Batara sa Balabac, moderate to some heavy rain showers pong umiiral. So ingat po sa potential na pagbaha pa rin at sa isla na mga dyan sa may bandang West Philippine Sea, lalo na sa may bandang Kalayaan Island. Ingat po dahil nakakaranas kayo dyan ng malakasang pag-ulan na may kasamang pagkilat at pagkulog. The rest ng Visayas ay magiging katamtaman pero mga part dito musikaw din naman ang umiiral, lalo na sa central ng Visayas, sa Cebu, Bohol at Leyte area. Magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan, scattered rain showers naman ang iiral at may mga ilang isolated rain showers, especially nga po sa binanggit natin sa may bandang Cebu, Bohol at kalurang parte ng Leyte. Mula dyan sa bahagi ng Ormoc hanggang Baybay, yan, medyo maulap na at nagkakaroon ng mga mahihinang pag-ulan. Kabilang na ang Tacloban, pababa ng Pastrana hanggang Abuyog na po yan.
Sa may isla ng Biliran ay nakakaranas din ng mas maulap na himpapurin, partly tumusikaw din ng iral at mga isolated lamang na mga mahihinang pag-ulan. So typically hanggang di sa may bandang Panay Island, sa may bandang Iloilo at Bacolod, sa may Negros Oriental lamang, sa may bandang Tanay, Dumaguete ay mga partly so sa mostly kaudi lamang ang iral. So may mga isolated lamang na mahihinang pag-ulan ang iiral kadalasan. Mula sa may bandang Tacloban, sa may bandang eastern part ng Leyte, patawid na yan ng bandang Southern Samar o bandang Borongan Eastern Samar, kasama na ang General MacArthur hanggang Guian Eastern Samar, mostly cloudy din, partly to mostly cloudy din ang iiral. Mga isolated rain showers din ang iiral maghapon. So magdala na lamang siguro ng pananggalang just in case. And the rest naman ng bandang Northern Samar, mula dyan sa may bandang Dolores, pataas na yun ng Malpanas, Lawang hanggang sa dulo ng Biri na mas nakakaranas ng moderate and heavy rain showers. Ingat na lamang sa potential na pagbaha ngayong maghapon. Dahil mas nakakaranas po kayo din ng medyo moderate at mga heavy rain showers na pabugso-bugso po ang iiral. So medyo gloomy tayo sa halos buong Visayas area, kaya nakataas po ang thunderstorm watch dyan sa area ng Visayas region despite na partly cloudy ito. Sa may bandang Mindanao naman, medyo maulan sa bahagi ng Davao region, sa buong bahagi ng Davao Oriental, and the rest ng Davao region, Davao del Norte, Davao del Sur hanggang Davao Occidental. Kalat-kalat and scattered rain showers, mga ilang moderate to heavy rain showers pong umiiral. So damay po ang Davao City sa makakaranas ng isolated light to some moderate and heavy rain showers. Maulan din sa parte ng Sorsogon, bagamat scattered ito at pabugso-bugso sa buong bahagi ng Sorsogon area mula South Cotabato, Sorlan, Codarat hanggang Maguindanao del Norte. Maulap din sa bandang Maguindanao del Sur and the rest ng Ligawasan hanggang North Cotabato. Magdala na lamang ng payong just in case despite na medyo humid tayo. Kasama na ang Lanao del Sur hanggang dyan sa may bandang itaas ng Marawi at Iligan. Katamtaman ang bahagi at maulap din ang parte ng buong Northern Mindanao mula bandang Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Isla ng Camiguin and the rest ng Agusan del Norte. Maulap din ang parte ng Surigao region, so mga mahihinang isolated light rain showers lang din ang maaaring daranasin ng mga taga Surigao region and the rest ng Caraga area mula dyan sa baba na Agusan del Sur pababa na yan ng Davao de Oro or bandang Compostela Valley. So yun lang pa po, madalas ay isolated ito at wala naman sa may bandang papasok ng Zamboanga Peninsula mula Danao del Norte hanggang dyan sa may bandang Misamis Occidental and the rest ng Zamboanga del Norte ay bagamat katamtaman pero partly to sa musikaw din ng iiral kabilang ng Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay, expected ang mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Moderate and to some heavy rain showers naman sa city of Zamboanga, patawid ng Basilan at Ulusulu. Na napabalitaan natin sa may bandang Basilan, meron daw umanong inambush na dalawang kasundaluhan natin. So pagandahin o paigtingin sana ang intelligence ng ating mga military dahil inuunti-unti na naman ang ating mga kasundaluhan. Kawawa naman yung pamilyang maiiwanan. So maging listo po tayo at palawakin po natin yung ating mga intelligence. Makakatulong po yan para madaling matrace yung magtatangkang mga mag-aambush. Yung mga ambush kasi yan, mga ekspekto yan sa mga ambush attacks pagkapag tiyempong walang masyadong ginagawa yung kasundaluhan. Pero pag aktibo yung ating intelligence, laging naka-alerto po ang ating mga kasundaluhan. So nakikiramay po tayo sa pamilya ng nasawing dalawang sundalo natin. So halos buong bansa ay katamtaman, ilang mga mauulap at gloomy ang umiiral lalo na sa katimugang bahagi ng bansa, pero fairly weather at katamtaman naman ang umiiral sa buong bahagi ng Northern at Southern Luzon. Bagamat wala pa rin tayong namamataan anumang sama ng panahon base sa ating global spectral model, usually dito maulan sa parte pa rin ng katimugan ng bansa at yung ating dalawang weather systems pa rin, yung ating manipis na shear line at northeast monsoon at easterlies ay patuloy pa rin na mag-iiral sa bansa hanggang next week po yan. Ayan o. Medyo babalik na naman yung ating shear line uli. So dito, bandang January 28, bago magkatapusan ng January, ay magiging maigting na naman yung daloy ng ating northeast monsoon. So mabubuo na naman yung shear line dyan sa may pagitan ng Southeast Luzon
o Southeastern Luzon at Northern Samar na magbubunsod na naman ng mga kalat-kalat na pag-ulan and the rest ng bandang Southern Luzon at Visayas area. So dahil dyan ay patuloy pa rin ang ating amihan at wala tayong inaasahang sama ng panahon na namamataan. Maging sa ating West Pacific Basin ay wala rin, negative talaga. So sa latest ng Global Topics Hazard, makikita natin puro Southern Hemisphere lamang ay may mga potentially na may mabubuong mga bagyo. So pagitan yan ng bandang Indonesian Peninsula at Australia sa norte. Pero sa atin sa Western Pacific o bandang silangan ng bansa sa labas ng ating PAR ay negative naman tayo. Mostly mga minor to moderate or minsang above average rainfall lamang ang nakataas dito sa atin, especially sa may bandang Southern Luzon and the rest ng katimugang bahagi ng bansa. Unang linggo yan or by week 2 from January 29 to February 4, 2025 na po yan. And then hanggang sa unang linggo ng February 5 to February 11 ay mukhang wala tayong inaasahan na anumang traffic hazard. Sa unang katapusan lamang ng January hanggang February 4, medyo nakataas po o mga minor lamang to sa moderate na above average rainfall ang mararanasan natin. So yun lamang at wala tayong expected na may mabubuo mag-isa mga computer model, so wala tayong magiging komento pa rin. So napakatipid ng ating pag-uulat ngayon pagdating sa pagmomonitor ng bagyo dahil wala tayo talaga nakikitaan hanggang sa pagpasok ng ikalawang buwan ng February 2025. Sa ulat din doon naman, kaninang 7:39 AM ay nagkaroon ng isang magnitude na mga banda 5.8, 5.9 dito na naman sa may bandang katimugang parte ng Southern Leyte. Kung iso-zoom in natin yan, malapit ito sa may bandang baybay ng Marayag or bandang Maliko. Yan, yung epicenter na yan, magnitude 5.8 po ito, base yan sa data feed ni PBOX. Bababaw-babaw lang ito na depth of 14 km. 7:39 AM ito, nag-alarm sa aking seismograph, kaya kitang-kita po yung malakas na pagginig. Ayan, nag-alarm po yung aking seismometer sa Caloocan. Meaning, malakas po ang pagginig, nagkaroon ng intensity 2 to intensity 3 na pagyanig. So, sa paligid na yan ng Southern Leyte, sa bandang San Francisco, naramdaman po ang pagyanig. At sunod-sunod na po yung aftershocks dyan sa may bandang San Francisco sa paligid. Ayan, nakitang-kita po sa ating monitoring. Ay kung ika-cluster natin yan, kung titignan natin maya-maya sa cluster, mabibilang natin kung ilan na po ang mga lindol dyan sa paligid ng San Francisco after magkaroon ng magnitude 5.8 sa may bandang San Francisco, Southern Leyte po. So ingat po sa mga kababayan natin at alisto po sa mga aftershocks po, tatuloy-tuloy. At after nyan ay mula kaninang madaling araw ay wala namang naitalang magnitude 4 plus, puro mga minor earthquakes na po nito bago magkaroon ng isang magnitude na 5.8 sa may bandang Southern Leyte. So kung bibilangin natin ang total historical earthquakes natin para ngayong araw at mabilang natin kung ilan ang mga aftershocks dyan sa parte ng Leyte, yan, kung lalapitan natin ay halos ang mga 15 kung ilalapit pa natin yung cluster, kung ilan ang mga total earthquakes, 2, 7, so 7, 8, 9, mga 10 na mga pagyanig ang naging recorded sa may bandang San Francisco, Southern Leyte po. So maging alisto po tayo dahil mukhang tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks dyan sa paligid niyan sa Southern Leyte. Pero kung bibilangin natin yung total earthquakes ngayong month ng 2025, ngayong January, 726 na po ang total earthquakes natin. 692 dito, magnitude 2.0 pataas, 29 sa magnitude 4.0 pataas, at 5 na po ang ating magnitude 5.0 pataas. So mukhang in-adjust, itinaas ni PBOX yung dito sa miba ng Itbay at Batanes, which is supposed to be magnitude 4.8 lamang. So itinaas ni PBOX, tinaas sa magnitude 5, so naging 5 na po ang ating total magnitude 5.0 na lindol ngayong buwan. So 5 magnitude 5 na po tayo. Pero so far wala pa rin tayong naitalang magnitude 6.0 pataas base dito sa data feed data, wala sa mga short period seismograms ni PBOX. So nasa 726 na po, mukhang aabot pa ata sa more than 800 earthquakes bago magtapos ang January 2025.
So alisto pa rin po tayo, lalo na dyan sa may bandang katimugang bahagi pa rin ng bansa, sa may bandang Eastern Visayas region at bandang Eastern Mindanao na mas marami ang mga pagyayanig. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, January 23, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, January 23, 2025. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na isama ngayong maga while almost stationary pa rin naman ang ating lagay ng panahon. So wala naman masyadong kakaibang anomaly sa ating weather systems. Yung tatlong weather systems pa rin ang magiging obvious na maapektuhan pa rin sa bansa. Yung mga kalat-kalat ulan, bunsod pa rin ang ating shear line, yung ating amihan, kahit na manipis ito, at yung malakas na easterlies. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-data mula sa dynamic events, mula sa recording na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.